biglang nagsalita si Kiko Pangilinan tungkol sa pandaraya sa kanya. Ngayon lang. Diyos ko, isang taon, ano ba, 1 year and a few months. 1 year and 6 months na, saka lang nagsalita. Tagal Pero, sige, pag-uusapan natin yan maya-mayang konti lang. Pero bago natin gawin yan, as usual, tayo po muna mag-shoutout sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas sa mamamagitan po ni Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app at gawa kayo ng account at ilagay nyo ba account details nyo at pwede ay magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas nang wala pong remittance fees. At ang maganda pa niyan, mga kutsero, pag ginamit nyo ang promo code na Coach Jared, ay makakakuha pa kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya gamitan na po si Sendwave for all of your remittance needs. Alright. Okay, eto na. Si Kiko Pangilinan, all of a sudden, nagparamdam. Kanina, anong sinabi? Gusto raw niyang magkaroon ng kalinawan tungkol sa mga nangyaring dayaan noong 2022 national elections. Ngayon lang talaga, sir. Ngayon lang talaga yan, sir. Kahit ganun. Ba't ang tagal? Ang tagal ng rehistro. Ito, basahin natin yung balita. Pangilinan seeks clarity on 2022 poll results but avoids premature conclusion. Huwag daw tayo munang humusga. Yan ang sabi. Okay. Sige, basahin natin itong article ni Krappler. Krappler. Basahin natin. Yan. Ang sabi, former Senator Francis Kiko Pangilinan, a vice presidential candidate in 2022, is urging Congress to take a closer look at allegations of fraud in the automated election system that continue to spread online a year after the poll. 1 year kasi talaga eh. Okay. Mamaya tayo mag-comment. Basahin muna natin yung sinabi ni Pangilinan. Ito pa. Sabi pa niya, we urge the Senate Committees on Electoral Reforms, Finance, and the Congressional Oversight Committee on Automated Elections to conduct public hearings as a means of ferreting out the truth regarding the allegations of fraud and seek clarification with the COMELEC on the matters raised by these concerned groups. Mga kutsero, ang may hawak po ng Senate Committee on Electoral Reforms ay si Senator Amy Marcos. So hindi ko alam kung mapagbibigyan tong gusto ni Kokix. No. Pero siguro yung sa lower house pwede. Pero sa Senate mukhang malabo to. Kasi si Senator Amy yung may hawak niyan eh. Committee on Electoral Reform. Tapos finally, sabi niya, finally we urge COMELEC to answer the questions raised squarely as to ensure that the public's trust in our electoral process as a bulwark of democracy remains undiminished. Added Pangilinan, who lost the vice presidential race in 2022 to then Davao City Mayor Sara Duterte. Yun. Saan ba ang pinagugutan nito? Ito po, sabi niya. Pangilinan's statement stands out because he is the most high-profile opposition figure so far to not just acknowledge the theories raised by IT experts led by former Information and Communications Technology Chief Eliseo Rio and collectively known as the TNT Trio. He also joined the group's call for truth and accountability. Yun. Okay. Tagal Kaya raw to napansin kasi siya yung kauna-unahang kandidato na pumatol sa teorya ni Eliseo Rio at ng grupo niya. Kaya siya yung pinakamataas na kumandidato at yun nga, vice president kasi yung kinandidatuhan niya. Kaya medyo kaya siya pinansin basically. Yun lang yung sinabi ni Krappler.
Ngayon, mga kotsero, balikan natin yung sinasabi ni Eliseo Rio. Ito po yan. Nagawa na po natin yan ng vlog. If I'm not mistaken, a few weeks ago. Nagawa na natin yan ng vlog. Ano po sinasabi niya? Sabi niya, ito po yun. Dahil daw ito, ang nakita raw ho nilang source ng Pandaraya yung IP address na galing po sa virtual private network. Okay, so sa VPN po yan. Ang VPN po na yan ay 192.168.02 na ito raw ang ginamit ng 98% ng Metro Manila, 95.5% sa Cavite, at 81% ng Batangas. Okay, at ito rong 192.168.02, ito raw yung ebidensya ng Pandaraya. Okay, dahil ito rong server na to, ito pong IP address, hindi po to server IP address lang po ito. Ito po yung saan ba to? Ito raw yung hindi in-announce nung meron silang transparency something. So, hindi ho sinabi sa kanila yan, yung VPN na yan. Virtual Private Network. Meron na po tayong video tungkol dito, so ilalagay ko na lang sa taas yung link ng video na to. Kasi mahaba yung explanation dun eh. Tsaka kumuha din tayo ng isang resource person na din. Teka, ayusin ko lang ito. Ayan. Resource person na IT expert din. So, para syempre mas malinaw, di ba? Mas malinaw yung usapan pagdating dyan. So, lalagay ko na lang mamaya dyan yung link. Eto lang mga kotsero, no? Kanina, in-interview rin kasi si Commissioner. What's his name? Commissioner Garcia. In-interview po siya kanina sa Politico. At sinagot po niya itong mga kontrobersya na ito. Lahat. Hindi ho siya wala ho siyang secret. Sinagot po niya lahat. Although hindi mahaba yung mga sagot, pero substantial naman. So ito po yung isa na sinagot Ay, hindi marinig. Okay. Ano po ito? Sabi ng Politico, ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, ito yung sagot niya kay Eliseo Rio. Hindi basehan ang IP para masabing may dayaan sa nagdaan na eleksyon. Hindi raw basehan yun, yung IP address. Okay. Para po sa hindi, again, sa hindi nakakaalam kung bakit issue yung IP address, panoorin nyo po yung video na nasa link dito sa baba. Sa description na rin para malaman nyo kung bakit siya issue. Pero ito po yung sagot ni George Garcia. Ni Chairman George Garcia ng COMELEC. Siya po ang punong abala ngayon sa COMELEC. At pinasinungalingan po niya yung tungkol dyan sa issue ng what do you call this? Ng IP address. Sir Mike, irregularidad yun. Sir Mike, Ma'am Ina, ako po abogado at gusto ko pong dalhin yung usapin doon sa pagiging sanlo. Ano po sa batas ang nagsasabing dapat magkakaiba ang gateway? Yung po magkakaiba ang gateway, Smartmatic po dati yun di ba? Yun nga po yung ating ginamit. Kine-question po nila na bakit daw po yun yung kumpanyang yan or whatever. Magkakaibang gateway po yun yung ginamit dati. So ngayon po isa ang gateway at COMELEC po ang may-ari nito. Ang COMELEC po ang may-ari ng mga modems na ito. Ngayon po, ang tanong, gumamit kayo ng isang gateway o isang IP. Hindi illegal yan. Wala po sa batas. Wala, magturo po sila. Kung napansin niyo po kahit nung tinatanong niyo, wala naman pong provision sa batas na dapat gano'n. Ang ibig sabihin lang, ang pinaka-importante lang, nakakapag-transmit ba yan? Kung ang tinext ba ay I love you, ang na-transmit ba ay I love you din? Pag ang na-transmit ay I hate you, ay Sir Mike, Ma'am Ina, may ibang usapan yun. May dinaanan talaga yan. Ma'am Ina at Sir Mike, hanggang sa kasalukuyan, wala po silang maituro kahit isang presinto na nag-iba ang result. Sabi nga po ng PPCRB, 99.97% accurate yung na-print, yung result sa presinto at yung na-transmit sa mismong bayan o sa syudad. 99.97. Sabi po
Opo. Chairman. Sabi pa po, Ma'am Ina, sabi pa po ng binuksan din po yung mga ballot boxes. Kasi po meron tayong tinatawag na random manual audit. Binibilang yung balota. Nakita po 99.9% po accurate yung balota mismo at yung na-print at yung na-transmit na result. So hindi lang po yung na-print, kundi yung na-transmit 99.9%. So hindi ko po maintindihan kung paano po sinasabi nilang meron dayaan. Ang sa amin po, sana mahingi lang natin sa kanila anong ebidensya nagpapatunay at magbigay ng isang papel lang na nagpapatunay na itong na-print sa presinto ay hindi po tumutugma sa napadala. Alam niyo po, ang bawat isang machine ay nag-iimprenta ng 30 election returns. Bakit po hindi sila makapagpakita kahit isa doon sa 30 na sila naman po yung nakakuha rin ng kopya sigurado na hindi tumutugma sa na-transmit na result. Yun lang naman po ang pinaka-issue nila tungkol sa IP. Bago naging kalihim ng Department of Migrant Workers, halos 2 dekada. Huwag ka TV Patrol, hindi ka topic. Yun ang sinabi. Challenge, may challenge si COMELEC Commissioner George Garcia. Anong sinabi niya? Magpakita lang kayo ng isang papel na yung tinransmit at yung resulta ay magkaiba. Yun lang. Simple. Eliseo Rio. Are you still there? Diyan ka pa ba? Yun lang hinihingi ng COMELEC. Magpakita lang kayo ng ebidensya na yung itinransmit no ipinadala ng Smartmatic na dumaan doon sa IP address na sinasabi yung what do you call this? Palyado o illegal. May nilabas na ibang resulta. Yung nga example ni kanina ni Chairman Garcia. Anong sinabi niya? Kapag ikaw nag-text ng I love you, dapat yung makakakuha ng text mo, ang makukuha niya I love you rin. Kapag nakuha niya I hate you, may problema, may ibang pinagdaanan talaga. So, yun ngayon ang kailangan yung sagutin, Eliseo Rio. Huwag niyong questionin yung IP. Huwag niyong questionin yung IP address kasi yung IP address parang daanan lang yan, kalsada lang yan. Ang titignan nyo yung resulta. Titignan nyo yung dumaan kung may pagbabago doon sa dumaan. Para kasing tunnel lang yan eh. Kasi mga kutsero, yung IP address, identity yan, parang fingerprint yan ng device eh. Nung tapos yung mga device na yan, papasok yan sa isang yung impormasyon dyan, papasok sa isang gateway. Tapos yung gateway ang magtatransmit kung saan man. So mga kutsero, ang sinasabi kasi nung kabila, yung dahil napakarami dahil isa lang daw ang ginamit na IP address, yun daw yung senyales ng pandaraya. Yung nag-iisang IP address. Para mong sinisi ang kalsada kapag merong nagbangga ang 2 sasakyan. Sinisi mo yung kalsada kasi may nagbanggaan eh. Kasalanan niya ng kalsada. Anyway. Ito pa sabi. Ito pa sabi. Tagal. Ay, ayan oh. Ano naman to? Ito. Ito para kay Kiko Panggigilan to. Sabi, ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, wala silang natanggap na reklamo tungkol sa resulta ng botohan mula sa mga watcher at kahit sa mga natalong kandidato. Totoo naman. Meron naman nag-file ng protesta? Wala. Panoorin natin. Wala po tayong natanggap na kahit anong reklamo, kahit po sa mga ordinaryong watcher ng mga kandidato o political party at kahit po yung kumandidato, yung abogado po mismo nung naging pangalawa sa presidente ay wala po. At sabi nila, nag-compare sila ng lahat ng documents at talagang they made a conclusion na maayos ang naging halalan. Yun po talaga ang result. So, hindi talaga po ang sa atin lang po, we will have to respect everybody na may magkakaibang opinion. Ang importante, we are able to explain. We will have all the patience to be able to explain para po lang maintindihan ng lahat. Wala po tayong natanggap. Gusto kong may kwento lang sa inyo saglit. Ang kulit? Go. Walang hindi ko... Anong sinabi? Mga kutsero, anong sinabi? Ni Chairman Garcia. Maski nga raw yung natalong pangalawang pangulo, yung abogado niya, nagsabi, walang discrepancy. Hindi natin alam kung sino yan natalong pangalawang pangulo na yan.
Hindi natin alam kung si Kiko Panggigilan ba yan. Kasi kung si Kiko Panggigilan yan, meron tayong sasabihin kung meron tayong masasabi, pero mamaya natin sasabihin yan. So, eto pa. So, yun yung sa yun yung sa yung mga natalo nga walang reklamo. Sabi kay Eliseo Rio. Kasi ito yung huli. Sana yun? Ayan. Sabi, ito yung pinakahuli. Challenge. Handa si COMELEC Commissioner George Garcia na ibigay sa kampo ni former DICT Undersecretary Eliseo Rio Jr. ang audit logs sa nagdaang 2022 elections. Panoorin natin to. This is an interesting video actually itong huli. Kasi may challenge dito si Attorney Garcia. Okay, play natin. Pasensya na po pero with all due respect sa kanila, mukha pong mali po yung hindi po kami nagtutugma doon sa transmission logs na gusto natin. Kaya nga po ang kaso ay nasa Korte Suprema. Sabi namin dismiss na yan kasi dapat mutin academic na bigay na po namin. Siguro nga po ang Korte Suprema na lang ang magsesettle. Ano ba talaga ibig sabihin ng transmission logs? Pero ito po, mas dadagdagan ko po Sir Mike, Ma'am Ina. Alam niyo po kung manghihingi sila, yung gusto talaga nila makita kung ano nangyari magmula sa umaga hanggang sa gabi, hanggang sa matapos na nangyari. Meron po ko sabi ko yun ang i-request nila sa amin. Alam nga naman po ibigay namin kapag hindi nila request. Audit logs. Audit logs po ang hindi nila sa amin. Naandyan po lahat yung gusto nila makita. Pati yung ni-reject na balota, pati yung whatever na balota, audit logs. Kaya lang po, Sir Mike, this time, may bayad po. Kasi meron pong tinatawag na decryption. I-decrypt kasi yung mga SD cards. Kasi babayaran po nila lahat. Kasi encrypted. Kasi encrypted. May proseso po yun. Ang isa pong presinto ay 360 pesos. So kung ilan po i-request nila babayaran, hindi po namin pwedeng i-forgo sapagkat kami naman po ang mako-commission on audit. We have live here in the Yun. Pasensya na po pero with all due respect sa kanila. Yun, studio, Herman Q. Laurel. He's the president of the Asian Century. Tapos na yung topic na yan. Yun ang sabi ni Yan ang sabi ni Chairman Garcia. Sabi niya kay yun ang challenge na kay Eliseo Rio. Huwag ka na maghumingi ng transmission logs. Hindi mo makikita ang resultang gusto mong makita dyan. Wala kang ebidensyang makukuha dyan. Kung meron kang gustong hanapan at gustong pag-aralan, anong sinabi ni Chairman Garcia? Tingnan mo yung audit logs. Kasi mga kutsero, meron siya ng transmission logs. Binigyan na po si Eliseo Rio ng transmission logs. Doon niya nakita yung IP address na sinasabi niyang palyado. Doon niya nakakita yon. So sabi ni Chairman Garcia, since mali naman yung tinitignan mo kasi transmission logs, wala ka naman makikitang ebidensya ng pandaraya dyan, o di i-request mo na yung audit logs. Kasi doon makikita daw yung pandaraya, sabi ni Chairman Garcia. Eliseo Rio, challenge accepted ba? Challenge accepted ba tayo dyan? Eliseo Rio, sa audit logs. Kasi may bayad lang daw, parang 380 yata o 360 per precinct. Nako, lahat yan. O-orderan mo. Kailangan mo mag-crowdfund. So, yun. Kaya mga kutsero, balik tayo kay Kiko Panggigilan. Kasi, ang sabi niya, eto, we urge the Senate Committees on Electoral Reforms, Finance, and the Congressional Oversight Committee on Automated Elections to conduct public hearings as a means of ferreting out the truth regarding the allegations of fraud and seek clarification with COMELEC. Word of advice po. Alam ko naman, former Senator Kiko Panggigilan, na kayo po, abogado. So alam niyo na po itong sasabihin ko, malamang sa malamang. Pero marami po sa mga kababayan natin ang hindi naiintindihan yung halaga niyan ng sinabi niyo pong yan. Kasi po mga kutsero, kung gusto po talaga niya na malaman ng katotohanan tungkol dito, kung may dayaan ba talaga o wala, isa lang naman po ang tanong ko, bakit hindi po siya mag-file ng protesta? Mga kutsero, mas valid po yun yung protesta. Mas valid po yun.
Yun nga lang, mga kutsero, sa protesta, kailangan you state your case. Patunayan mo na meron kang nakitang ebidensya ng dayaan. So kung sigurado po kayo na merong dayaan, maghanap po kayo ng ebidensya. Huwag nyo na hong abusin ang oras ng ating Senado at Kongreso para mag-hearing pa tungkol dito. Unless the hearing is all about amending, yung pag-aamyenda sa ating automated election law. Kung yung batas po na yon ang pag-uusapan at papalitan yon at tatanggalin si Smartmatic, why not, yun ang pag-uusapan natin. Pero yung para alamin kung merong pandayaan, kasi kayo yung dapat nagpapatunay na merong dayaan eh. Kayo ho yun, Senator. Wala hong iba. Si Lenny nga, dapat kinukumbinsin yung si Lenny na mag-file ng protesta niya. Malay natin, one of these days, mag-file nga ng kanyang protesta. We don't know. Pero dapat po, kayo ho dapat yung nag-file ng protesta. Kayo ho dapat yung nagpapakita ng ebidensya ng dayaan. Kayo ho dapat yun. Huwag nyo hong iasa sa Senate hearing. Huwag nyo ho iasa sa congressional hearing. Kayo ho mismo ang maghanap ng ebidensya at kayo na rin po mismo ang mag-file ng inyong protesta. Huwag nyo na ho padaanin sa mga sa mga hearing pa. Alam nyo naman po yung totoo eh. So, ayun mga kutsero, hanggang dito na lang po muna tayo for today. Please don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see you in our next Coach Jarrett Live. Bye everyone. See you next time. Bye.